And we are live. Hello, everybody. Happy Monday. Yes, it's me again, Marianne, the owner of this Facebook business page, coming to you live this Monday evening. Again, this is Hustle Hour with me, Marianne. And for tonight, we will be featuring another business partner of mine. A sister of mine, a sister in the business, a sister of mine in Christ as well. Where I've known this person and I know na in the past days I've said na I will be inviting people na nakapag-inspire din sa akin at sana ay makapag-inspire din sa inyong buhay, right? So, para lang real people, real talk, real business lang tayo dito. So, parang simpleng chit-chat lang. So again, this is Mary Ann. I'm an online business owner and mentor. I'm a mom. I'm a wife, originally from Manila, Philippines, and currently now in Ontario, Canada. So it's just an exciting Monday. And you know what? Let's just go through it. And I will be introducing for tonight Hustle Hour with Marianne featuring Sis Maria Luz. Hello, Sis Maria Luz. Hello, hello. Hello, everybody. Good evening coming from my side of town. Yes, New Thank Jersey. you so much for inviting me, Sis Marianne. How is everybody doing? Thank you so much. Um, I can go straight and introduce Oh, myself, yes, sis. sure, no worries. Okay, Okay. so let's just go through it. Who is Sis Maria Luz? Yes. Well, I am. My name is Mariluz McGee. I am single mom of three, a grandmother of two, and a loving daughter to my aging mom. I'm originally from the Philippines, actually from Leyte, and I am uh, living here in New Jersey, USA, for about how old? Like 16 years now. Yeah, and I am a certified hemodialysis technician by profession, and now a digital entrepreneur as well. Thank you so much, sis. Thank you, sis. So, di ba, grandma daw, hindi naman masyadong age sa grandma. Very blooming. I can tell you, I can attest to everybody who's gonna be watching us or currently watching us. Si Sis Maria Luz po is one of those pleasant face that I for myself, that I believe are in our business community. Sobrang pleasant lang talaga ng faces si Maria Luz. Kaya Thank sobrang you. inspire ako kaya nga isa ka sa in-invite ko kasi isa ka sa mga tumatak sa ating business community. Thank you so much. 16 years ka na dyan sa New Jersey. So parang 2000, 9. 2009. Okay. Ako Mhm. naman, 2007 naman kami dito sa Ontario, Canada. Mm. Diba? So, medyo maganda na ang weather dyan, ngayon. Yan, nag-umpisa ng uminit. Oh, Pero that's this is the kind of weather I like kasi pagka summer sobrang init, sobra naman. Pero ngayon medyo ano lang, mild pa lang. Hindi pa super init pero hindi rin super lamig. Kaya ang sarap. That's true. Parang medyo sa umaga at saka gabi medyo cool, hindi yung Yeah. cold cool. Tapos Mm. yon pagdating ng tanghali yan yung kasiyahan Tanghali ng doon araw. yung ano. Mhm. So yun nga kasi nga sabi ko sa aking interview mag invite ako ng mga business partners sa somehow have inspired me in a way with my journey. So Mhm. with you, Sis Maria Luz, right? What inspired you to start your online business? Ay, naku. Para sa akin kasi, well, even back home ay kayod marino na ako. 'Di ba? Lahat naman tayo, lalo na being a single mom, lagi tayong naghahanap ng mas magandang kinabukasan para sa ating mga anak. And I am one of those na hindi biniyayaan ng matinong asawa, kaya kaya naman, todo ang pagsusumikap ko para sa aking mga anak at para sa para sa akin kasi it's not just about giving them education or ngayon na malalaki na yung mga anak ko, may mga apo na ako. Parang for me, it's not about na
malalaki na sila, I can rest and, they can take care of themselves. I'm not that kind. I'm still looking ng yung maiiwan kong legacy sa Mm. mga anak ko. Yeah. But, so in my desire to give them a legacy and also mabigyan ko ng magandang retirement yung mama ko, yung mga huling sandali niya sa buhay niya na pangarap ko na mabigay sa kanya yung pangarap niyang magandang bahay sa Pilipinas, yung mga gano'n. Lahat naman tayo siguro may mga pangarap at, siyempre makatulong sa, family back home and mga charity, na Yes. ano yung mababa ang loob ko sa mga even pagka nagbibiyahe ako and I see some beggars, kung Mhm. meron at meron rin lang ako'y nagbibigay, yung gano'n. Kaya sabi ko, if I have more, then I can give more. Oh, Yun that's ang ano, yeah. Pero, yan ang palagi kong why na, talagang nag-i-inspire sa akin to keep on going and keep on, striving in life talaga. Yun, sis. yeah, that's it. Actually parang over 95% of our business partners are their biggest why is their family, to give back, right? Yeah. Yun yung punot dulo kung bakit sila nag-online business. So Mhm, exactly. everybody can relate with that story. May it be a business partner or a soon-to-be business Mhm. partner, right? So syempre, nung nagsisimula ka, sis, kasi ako, nung nagsimula rin ako, marami ako mga difficulties no? So with you, what were the challenges that you faced and how did you overcome them? Um, sa akin napakalaki kasi, sa ano ko, sa being a single mom, marami akong trabaho, halos 3 ang trabaho ko na pinagsasabay-sabay ko. Tapos, kulang palagi sa tulog. Tapos naging business owner na ako, ang mga challenges ko naman ay kung iisipin mo, papaano ko bang gagawin 'to? Ang lakas naman ng loob ko pumasok dito. Hindi nga ako marunong mag-post sa Facebook and all that, 'di ba? So, sasabi ko, "Oh, anong gagawin ko?" Pero nung nakita ko na yung ano, yung, system, sabi ko, mas okay. Kailangan lang open-minded pala na mag-ano, malalaman mo naman pala kung ano ang, puwede mong gawin, kung anong magagawa mo. Kasi, hindi lang 'yun, ang ano ko, yung mindset ko nasanay ako ng, 'pag hindi ko pinaghirapan 'yan, hindi ko makakamit 'yan. Gano'n palagi yung ano ko na yung mindset ko na yun ang mga challenges na kinailangan kong paglabanan kasi, lagi yan ang ano, ang nasa likod ng ng isip ko na ang isang bagay 'pag hindi ko pinagtatrabahuan, hindi ko nakakamit or hindi ko ano siya, kumbaga para sa akin yung iba kasi merong mga instant na ano, nagkakaroon sila ng mga swerte, yung tinatawag nila na swerte. Pero ako, nasanay ako ng pinaghihirapan ko at mas gusto ko yung gano'n, nacha-challenge ako lalo. So, 'pag hindi ko alam, nandiyan na si Google, 'di ba? Yes. 'Di ba? So, higit sa lahat meron tayong community na puwedeng anytime you have a question that you are struggling to find, from ano, Google and YouTube Academy, that's how I call it. Yes. 'Di ba? 'Pag hindi ko nahanap ang sagot, then I'll ask the community and they are very helpful. Kaya yung mga challenges ay madaling ma-overcome naman, Mm. gano'n. Great. Kasi ako rin Mhm. parang, actually to give you a brief background, I was skeptic for 2 years. Wow. So, it's a friend of mine. So, yung skepticism hindi dun sa legit ba 'to, totoo ba 'to, kasi kaibigan ko and I trust Hmm. her, right? Tapos,
nung nakita ko naman yung ginagawa niya, ganito, nag-i-interview, nag-go live, right? Nagpo-post. Mhm. Kaya, parang hindi ko naman kaya. Yung skepticism, it's more so, can I do this? Mhm. O parang katulad lang sa'yo, can I do this? Hindi man ako tech-savvy, hindi ako ma-post, ganyan, di ba? Mhm. Pero when you go back to bakit ka ba naghanap ng side hustle in the first place? Mhm. Bakit ka naghahanap ng iba pa other than your 9 to 5, 'di ba? Yeah. Sabi ko, sige na nga, try na nga natin. So yun nung tinry ko, abay totoo naman. I mean, yung video-based training natin, right? Mhm. Video-based meaning ipopost mo at ngayon medyo updated na siya, pwede ng Tagalog. Exactly. Kahit na anong language actually pwede mo i-translate, 'di ba? Oo, puwedeng-puwede. And then Mhm. yung sinabi mo nga, yung community natin, they're very welcoming, 'no? So kung Mhm. kunwari yung coach and mentor mo, same mong time zone, so hindi mo siya magulo or matawagan 'pag tulugan na, 'di ba? Mhm. Maki-coordinate ka or maki-collaborate ka dun sa other side of the world, yung mga gising nung panahon na tulog ka, mga gano'n. Yeah. Which is really great. Somehow sabihin mo, totoo ba yan? Pero pag nandun ka na, saka mo mararamdaman, ay, Mhm. totoo talaga. Yeah, Yung community. totoo. Yeah. Kaya na Challenges, madaling kay, ma-overcome. oh yes, sabi mo nga, di ba, madali lang ma-overcome kasi it's laid out kasi yung system nga natin, yung proven system natin. So, Yes. syempre, when we're talking about challenges, syempre meron din yung rewards. Mhm. So, what has been your most rewarding moment in the online space? Ayan. Para sa'kin, nung nung kasi bago ko nakilala ang online business, sobrang pagod talaga ako hanggang maabot ng burnout ako. Wala akong ang istorya ng buhay ko, sobrang puro na lang trabaho. Actually, hindi ko na ikuwento ng husto yung aking, inspiration story ko sa kung bakit ako nag-start ng online business. Sa buhay ko dito sa Amerika, akala ko noon talagang ang ano na ako yung, sabi nga nila, yung America, the promised land, 'di ba? So, Oh, parang I was so excited nung nakarating ako dito sa Amerika. Nadala ko pa yung mga anak ko, 'di ba? So, talagang ang saya-saya. Well, of course, super saya naman talaga. Pero nung nag-start na ako magtrabaho, nakita ko na, na-realize ko na, ang hirap pala. Kasi yung although dollar ang kikitain mo, yung yung gagastusin mo ay dollar din. Ang bahay, ang pagkain, ang mga, all the necessities na kailangan mo ay dollar ang kailangan mo. So, ang isang trabaho pala hindi sasapat. So, sabi ko sa sarili ko, nasa Pilipinas pa ako, sabi ko nga, "Ay naku, um, kahit na anong trabaho pa 'yan papasukin ko, kahit magdoble-doble akong trabaho para matupad ko yung mga pangarap ko." Pero hindi pala gano'n kadali, 'di ba? Kasi nakakapagod pala at bibigay pala yung katawan ko. Sabi ko nga, ano ba ang hinanap ko? Akala ko pagdating sa Amerika, this is the promised land, na para nasa paradise na ako, yung gano'n ang tingin ko. At mabibigay ko ang kinabukasan ng mga anak ko. Actually, umiiyak pa nga ako dahil feeling ko dinala ko yung mga anak ko rito para lang magtrabaho kasi hindi ko kakayanin ang mga bills ko kung ako lang mag-isa. mag-isa. So, tinutulungan ako ng mga anak ko at yun ang hindi ko na paghandaan kasi hindi ko alam na gano'n pala hirap kumita. Tapos akala ko yung kikitain ko isang trabaho lang, okey na, hindi pala. Hanggang sa umabot ako na nagbu-burnout na talaga ako sa trabaho, nag-snap na ako in very little thing. Kasi sobra-sobra yung pagod ko, yung wala ng pahinga yung isip ko, nakalimutan ko na ngang maging ina. Kasi babangon ako ng 3:00 ng umaga, I had to be at work by 4 or sometimes 4:30 in the morning. Tapos
I am there hanggang 9 to 10 at night. So wala na akong, and this is just dialysis. And I had part-times na ano ko, nag-aalaga ng matanda. So, pag day off ako ng dialysis, I will be in my patient's house. Doon naman 24/7 ako doon. So, yeah, I mean, not 24/7, 24 hours until yung kapalit ko hindi dumating, hindi ako makakaalis, gano'n. So, yun ang naging buhay ko, mula nang dumating ako dito sa Amerika. Nakalimutan ko kung paano maging ina, paano magluto, papaanong ipaglabay yung mga anak ko. Hindi ko na nagagawa yun kasi sobra. Another thing, yung nanay ko, akala ko pagdating ko rito sa Amerika, yung nanay ko matutulungan ko siya ng, na I can tell her na, "Ma, tumigil ka na. Stop your work, I can take care of you." Gano'n yung isip ko nung nakarating ako dito sa Amerika. I didn't know na hanggang hanggang sa huling ano yata magtatrabaho ang nanay ko. Sabi ko, "Ba't gano'n?" So, yun ang, na kapag ano ng isip ko na there's gotta be more. So, ang para sa akin ang rewarding moment ko dito sa online business ay dito ko naramdaman yung maibalik ko yung milestones na nawala. Well, hindi na natin maibabalik, I mean, hindi na natin maibabalik yung mga nawala, pero puwede pa nating puwede tayong mag-umpisa ulit bumuo ng bagong mga, memories, yung bagong mga, kasiyahan na puwede nating pag-enjoy sa pamilya kasi, yun ang nawala sa akin. So ngayon na may mga apo na ako kasi yung mga anak ko malalaki na. So yung mga apo ko ngayon nai-enjoy ko sila kahit papaano. Yun ang very rewarding talaga kasi noon as in wala akong time para sa sarili ko. Nothing, even on my day off I have to work kasi kulang ang kinikita ko. But with this business, I can tell na I just and actually I have my hammock dito sa Hmm? basement ko. Dito sa ito yung office ko and then meron akong hammock diyan. Pag gusto ko lang mahiga, ano, I can rest and then na nai-enjoy ko na kasama yung mga apo ko, kasama yung mama ko. 'Di ba, yun ang very rewarding para sa akin kasi as in nonstop akong magtrabaho dati. Ngayon ang, isa na lang ang full-time ko tapos, ginagawa ko itong side hustle ko or online business on the side. 'Pag ano ko lang, 'pag feel ko lang, 'di ba? Hindi ko naman kailangan siyang tutukan kasi, automated system siya. Kaya napaka-rewarding talaga siya. 'Yan ang aking story. Nakakatuwa nung ano 'no, yung pagkakakuwento mo na, "Uy, makakarating na ako ng Amerika." Tapos sabi ko, "Oh, keri na 'yan, sige kahit anong trabaho." Pero parang meron ka palang ife-face na, "Saglit, 'di ako ready." Hindi hindi ko akalain may ganito pala, Yun May na nga, hindi ko may ganito pala. Parang naalala ko nung nag-move kami dito, so there's 5 of us, kaming magkakapatid, tas mom and dad ko, so there's 7 of us. Pero the good thing is, we were of age na pwede na rin kami magtrabaho, katulad ng sinabi mo. So, we were helping out in a way, right? Mhm. Doon sa aming parents. Pero you know what? That time, it made us closer. Naalala ko meron kaming cleaning job ng mom ko. First Hmm. time ko, sabi niya, "Sigurado ka magma-mop ka?" Ganyan. Tapos sabi ko, "Oo, kaya no? Ano kaya 'to?" Noon pa $11 per hour pa noon. O $11 per hour kaya 'to, mommy, ganyan. Kasi kino-compute ko pa rin na parang mas mataas pa rin 'to doon sa ano, sa Sa Pilipinas. Pilipinas. I know, meron siyang struggle in a way. Pero meron din siyang magandang part. But the thing is, kung meron ka naman makikitang mas maganda, mas makakatulong, katulad masabi mo nga, di ba, may hamak ka pa dyan, maka-chill Yeah. ka dyan, di ba? Tas more time with family. Mhm.
pinaka-importante sa lahat. Kaya nga parang nakakatuwa dun sa community natin. Like ngayon, kaka-check ko lang ng ating portal. Mm. Just for today, we have 46 new business partners. Oh Just for my, today lang. just for one day, di Just ba? for Ang 1 day. bilis. Yeah. And then for the whole 7 days, span of 7 days, meron tayong 346 new business partners. Exactly. That is weekly. Yes. Yes, weekly. Ang dami talagang gustong ng online business natin kasi kita naman nakikita naman sa mga business partners, and plus we are all over the world. Kaya yun ang kagandahan, 'di ba? Ang saya. Yeah. Kaya, di ba, kaya kung kunwari, mayroon pa ring mga skeptics dyan, ano ang, after I have said na ganun ang numbers natin, pero may Aha. ilan pa rin nanonood sa'yo, ganyan, isang taon nang chinecheck lang ang post mo, ganyan. Ano yung advice na mabibigay mo sa kanila to start their own online business? Masasabi ko kasi sa ating mga viewers, para sa akin kasi kung saan ako nag-umpisa, dumating kasi ako sa point na meron akong hinahanap na kumbaga sa sobrang struggle, dumating ako sa point na there's gotta be more. And alam ko yung mga viewers natin, darating sila sa point na gano'n. And that's when you are going to think na ano kaya ang puwede mong gawin na makakatulong sa'yo na hindi mo na kailangan magpagod ng husto. Kasi ang katawan natin napapagod. Kasi ang mindset ko noon, 'pag kulang yung kita ko, I will look for another part-time, gano'n ako. Pero hindi pa rin naman nagkakasya yun. Mm-mm. Kaya yun ang, masasabi ko na 'pag dumating ka na sa point na yun, then, i-try mo lang itong business namin, kasi lahat ng mga nag-uumpisa, hindi lahat ay merong business background na ako nung una kasi natatakot ako, sabi ko, wala naman akong business background, bakit ko papasukan ito, business 'to, 'di ba? Marinig ko lang yung business parang natakot yata ako nung una, sabi kong ganyan. Pero wait, yung nag-inspire sa akin na mag-start dito, she's a regular mom like me. She has 3 kids, and then she also had 3 multiple jobs na pinapasukan niya, and she quit all of that and focused on this online business. Kasi what she was making in that 3 jobs, kinaya niya ng kitain dito sa online business natin. So hindi ba, yun ang sabi ko, "Oh my God." So kung kaya niya, bakit hindi ko kakayanin? Regular person lang din naman siya na kagaya ko, regular na ina lang din siya. Isa siyang waitress, isa siyang, nanny. Sabi ko, we have almost the same in common na nagse-serve. At saka yun nga, yun ang doon ako nag-umpisa. So ganun ko gustong i-inspire yung mga viewers natin na you will get into that point in your life na masasabi mo sa sarili mo, matatanong mo sa sarili mo, there's gotta be more. And that's the time you can check out our business. Hindi po ako, I'm not trying to sell anything, but this is a free webinar that pwedeng, free naman siya, why not, di ba? Ganun din ang isip ko Yes. noon na bakit ko papasukin, bakit ko check yan? Wala naman akong business background, but it's free. So I said, let me check it out, di ba? So, yun, ang advice ko lang sa inyo, have an open mind. Hindi na bukod sa free siya, ano bang mababago sa buhay mo? Kagaya ko, sa 15 years ko dito sa Amerika,
walang nabago sa buhay ko, lalo lang akong nalugmok sa yung katawan ko sa pagod sa pagtatrabaho. At walang nabago. Hindi rin ako nakaipon, hindi rin, kumbaga nawalan pa ako ng pamilya kung tutuusin. Dahil sa puso't isip ko, I am working hard for my family. Pero actually, nawala sila sa akin dahil nawalan ako ng time sa kanila, eh. All I have been doing was work, 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 and never get a chance to sit with my children, to have time with them, to have a moment with them. Not at all. Gano'n. Kaya ito sa online business namin, doon ko nakita, doon ko na-realize, naku, buti na lang chineck ko ang free webinar, and here I am enjoying my time with my children and my mom with my grandkids. Yun po ang masasabi ko. This, I am beyond grateful talaga for, na malaman ang business na ito na napakaganda. Yun lang po. That is great. So, di ba parang the reason you were looking for something was your family. And then Yeah. now, you're enjoying it. You're Exactly. enjoying the time with your family. Mhm. What there's one other thing too, there are some times in our life, we go through life, life happens, ganyan. Actually, si Sis Jinky nagsabi sa akin na ito, sabi niya, this business keep me sane. And Tama po. agree 100%. There are Mhm. times last year I went through stuff and whatnot, and whenever we have our own trainings, right? Or tayo sa ating fit community, pag magkikita-kita tayong ganyan, or makikita ko yung mga post nyo ganyan, parang sabi ko, nakaka-uplift, nakaka-encourage, right? So parang iba naman yung naiisip mo, imbis na yung problema mo, iba yung naiisip mo. At least ito medyo productive. So Yeah. dito lang muna ako, diba? Mhm. This is great. So it's not just, not just being there with your your family, having personal growth, right? Diba? Oh. Things you didn't know you can do. Alam ko yan, Sis Maria Lu. Oh my, I tell you. But you know what? Before, I was always thinking of what can I do today? I feel like I gotta go out. But now, I'm here on my table, dito lang sa basement ko or dito lang sa buong bahay. Minsan nasa labas ako, nasa park ako. I can do this. And I'm not rushing. Yung parang, ano lang siya, yung relax lang ang buhay. Ganon. Ganon ang pakiramdam. Enjoy lang, no? Ay, Mhm. nakaka-enjoy naman tong chikahan na to, no? Sana mas mahaba pa. Pero di bale, marami pa namang next time. So, Oh, yeah. Sis Maria Lusa for saying yes for this interview. No, thank you so much for inviting Yeah, me. it's inspired me more, and I've known you more. So there were a few part of your story na I didn't know before, pero Mhm. ngayon medyo updated na ako ng konti. Yeah, medyo sabi ko nga, parang ako wala naman akong ano, wala yata akong itinagong ano sa buhay ko, eh. Open book talaga ang buhay ko. Ngayon na nasa online business tayo, mas lalo pang kailangan kong, I mean, i-inspire more yung ating mga kapwa natin na mga ina na naghahanap ng magandang kinabukasan para sa kanilang mga anak. That's Gano'n. 100%. So Sis Maria Luz, if you wanna invite our viewers or whatnot, like in your own dialect maybe, right? O chikahin mo sila ganyan. Mhm. Sure, kasi alam nyo, pag ako nakikita ng mga taga dito sa Amerika, ang tingin nila sa akin ay Spanish person. Pag Oh, nakita nila ako, ang kausap nila akala nila ay Spanish. Spanish. Oo, parang pagka hindi nila alam na Bisaya. Bisaya ako. So it
Aton mga mga kababayan dida nga mga waray non adi taga-Tacloban po ako. So, kun karuyag niyo o man nagbibiling kamo legit nga business nga di mo kailangan hindi mo kinahanglan nga maging businessman, businesswoman at gusto mo ng maraming oras para sa mga anak mo o sa pamilya mo, amo na adi ini asya ini nga kuan nga business nga para haaton good kaya kuan baga kita kun diri ka man kinahanglan mag invest ka agad. Kuan nila ara kita anay kung magustuhan mo pag sige pero kung nadiri ka diri man nga iton kinahanglan pipiliton ka nga sumali, 'di ba? So, try mo lang. Salamat po. O, di ba medyo naiintindihan ko ng konti, di ba? Ah, Parang check it out, di ba? I-check nyo mismo para sa inyo. Kasi kahit ano pang sabihin namin ni Sis Maria Luz, yung desisyon nyo yun. And exactly. siyempre, bago kayo makapag-desisyon, mag-research. O di siyempre, Mm, yan na yung free webinar. And then, you know what? If you still feel like, you know what, this business is not for me, then at least you have it at the back of your head. Okay, there is a possibility in the future. Baka pwede nyong balikan ulit o itap nyo ulit, di ba? At least you exactly. have it at the back of your head. So yun, thank Yes. you Sis Maria Luz again for this wonderful chikahan tonight, di ba? Monday night hustle hour nga eh. So yun, thank you. And for those people who's gonna be watching us later on, comment below if you have any questions you want me to answer with my future interviews, right? So again, good night, everybody. It's me again, Hustle Hour with Mary Ann, and tonight featuring Sis Maria Luz. Good night. Thank you so much. Bye-bye.